Asia. Ang terminong Asia ay may iba't ibang pagpapaliwanag ukol sa pinagmulan. Konsepto ito ng mga Griego na pinaniniwala ang hango sa pangalan ng isang Diyosa. Ang Diyosa na ito ay ang Diyosa ng mga Griego na nagngangalang Asi. Ito rin ay binanggit ng isang Griegong mananalaysay na kilala rin bilang ama ng heograpiya at kasaysayan na si Herodotus sa kanyang Histories. Ang terminong Asia Minor na ngayon kilala bilang Turkey ay nabanggit din ng Griegong mananalat na si Homer sa kanyang epikong tula na pinamagatang Iliad and Odyssey. Nabanggit sa nasabing epiko ang Asia Minor bilang maliit na lupain sa silangan nasa gabal sa paglalayag ng mga Aegean. May lupain ding tinawag ang mga Romano na Asia Major na bahagi ng Iraq ngayon, na nangangahulugan na isang malaking lupain sa silangan. Ayon din sa mga Griego, ang terminong Asia ay mula sa salitang Phoenician na asu, na ang ibig sabihin ay silangan. At sa salitang Akkadian naman, ang ibig sabihin nito ay sumisibol. Batay sa literaturang nabanggit, ang terminong Asia ay nangangahulugang silangan. At kung araw naman ang pagbabatayan, nangangahulugan itong lupain kung saan ang araw ay sumisikat. Ang Eurocentrico at Asiacentrico ay dalawang pananaw sa pag-aaral ng heograpiya at kasaysayan ng Asia. Ang Eurocentricong pananaw ay tumutukoy sa konsepto na mas maunlad at mas mataas ang antas ng kulturang Europeo kumpara sa mga Asyano. Tinatawag na superior ang kanilang kultura at inferior naman o mababa ang mga Asyano, at naniniwalang tagatanggap lamang ng mayayamang sibilisasyon ng kanluran ang mga Asyano, at bunga lamang ng impluensya ng mga kanluranin ang pagunlad ng mga Asyano. Ang Asiacentricong pananaw naman ay naguugat sa nasyonalismo, na bago pa man dumating ang mga kanluranin sa Asya, ay may mayaman at maunlad ng kultura ang mga Asyano. Nangangahulugan nito na namumuhay na ang mga sinaunang Asyano sa mga sibilisadong lipunan. Pinatunayan nito ng mga naunang kabias ng sumibol sa lambak ng Ilog Indus sa India, Wangho sa China, Tigris at Euphrates sa Mesopotamia, at iba pang mga sinaunang lungsod-estado. Bilang mga Asyano, mahalagang maisulong at may taguyod ang Asiacentricong pananaw sa pag-aaral ng sarili nating heograpiya at kasaysayan upang mabatid natin ang mga naging mahalagang kontribusyon ng mga Asyano tungkol sa pagunlad at pagyaman ng rehiyon, at malaman natin ang ating tungkulin sa pagpapanatili at patuloy na pagpapaunlad at pagpapayaman ng ating sibilisasyon bilang mga Asyano sa kasalukuyan.